Just to give you an update, by the way, good morning sa dito sa Quezon. May sira and I'm going to walk you through kung bakit. Pero if you ask me, I am now disappointed no sa keso. So if you plano mo bumili ng keso or any Chinese na, sorry sa mga Chinese or at least this brand, no, ewan ko kung anong generic nito pero pasintabi na lang kay Kambaog bibili ka ng keso, kailangan project lang, hindi pong laruan lang, ganun. Hindi mo siya pwedeng pang daily commute or what not. When I say project as in gusto mong pagandahin, patulinin, etc. etc. Kaya lang kasi parang pang beginner to, kumbaga. Ang pangit kasi dito, yung mismong frame niya is hindi matibay. Paliwanag ko sa inyo kung bakit. Itong frame niya, for example, ito, bumigay itong itong, excuse me lang. Itong frame niya, bumigay itong stand. Ngayon, kakalasin ko ito. Yan, bumigay yan, no? Tingnan nyo. Yan na. Hindi mo na ma-stand yan. Hihiga na yan. Actually, natin kung may babalik ko ng konti. Baka pag binalik ko kasi to matanggal na Yan ang taas Yan. Ito, itong center na to, kinostom ko lang to kasi lumaki yung gulong. Nilakihan ko yung goma sa likod. Kaya tinaasan ko rin to. Kita mo yung sagwa. Pero ako more on functional lang naman So yan. So bakit ito natanggal sa pagka-welding? I will still have to find out. Pero yun siya, natanggal siya. Umuga niyo. Yan natanggal yan sa pagka-welding. Buti na lang nasa bahay ako. Tsaka kumbaga wala ako sa parking lot. Nasandalan ko lang siya, hindi ko sinakyan Sandalan ko lang siya tapos bumigay. So sabi ko kay teacher, wag mo nang gamitin. Yan. So daming kakalasin yan dito para makita ko yung bakal. Tapos etong upuan, medyo sloping na siya. Sloping kasi pina-welding ko sa welding professional welder dyan sa loob. Bumigay itong may bumigay na bakal dyan. Naputol kumbaga yung pinaka frame niya. Pakita ko na lang sa inyo pag nabuksan yan. Tapos nung winelding niya, hindi ko siya na-assist para idiretso to. Na-welding niya ng as-is nung nabaluktot. Kaya pag kita nyo, pag pumareno ako, dumadaos-dos kami dyan ni teacher. Pangit. So problema yan kasi naka full weld na Ang hirap na baklasin. Tsaka ang daming tinatanggal yan, pati battery. Ang laking trabaho. At least para sa akin na amateur So yan, daming problema nito. Ito pa yung sa kabitan nitong top box, palagi nasisira yan. Kasi nga mahina yung frame, mahina yung welding. Pakita ko na lang sa inyo kapag nagkalas ako para makita nyo yung gaano kahina yung welding. Ngayon puro kwento lang tayo. Anyways, kaya ako video ngayon is dahil nga sa nadidismaya ako dito sa motor na to. Kasi isipin mo, buti nga ngayon maganda panahon. Isipin mo pag umuulan, ang hirap magtrabaho dito. Ngayon Sabado, talagang pinilit ko lang gawin to. Bakit siya nakanganga ngayon tong harap is bakit nga ba dami naging sira nito. Yung 1, 2, 3 nya. Itong design nito, itong design nito, yan ito. Oops. Ito to. Yan, tanggalin ko ang motong multimeter natin. Itong design nito, pinapasok yan ng tubig, okay? Tapos napupunta rito. Ito yung kaya ito pinalitan ko na. Luma yan luma itong itong ganito. Pinalitan ko na. Kinalawang, kaya kita nyo tinipan ko. Inabot ako ng ulan, nasira, pinasok ng tubig, kinalawang.
Yan, nasira yung 1, 2, 3. Ngayon okay na naman. Yan. So hindi dapat ito pinapasok. Ang pangit ng disenyo niya, pinapasok ng tubig to. Yan pa yung butas, oh. Kita niyo yan. Pasok na pasok tubig dyan, lalo na pag tinakbo nyo tapos buhos ang ulan. Basa yan, electrical yan, lahat ng yan apektado yan. Sipin mo yan. Pangit na pang laruan lang talaga to. Pero napaka mamahaling laruan. Yun lang sa ngayon. May inaayos pa ako dito. Ito pumutok tong, sinabi ko na yata, pumutok yung saksakan ko ng cellphone. Nasira nung electrician. Ito pala yan, pumutok yan, nasira nung electrician siya ng motor. Siyempre inalok mo ng trabaho, bayad akong may naningil siya ng naputok niya naman, saksak niya sa 72. Yun ang problema kasi sa sa bike. Kailangan mapapagawa kayo doon sa sanay na alamin kung alin yung 72, alin yung 12 volts. Katulad ngayon nagtanong pa ako ng AI na kung paano i-access yung 72 tsaka 12 volts dito sa transformer, converter, kasi nagdagdag ako ng converter para dito sa MDL. Yun lang, binigyan ko lang kayo ng update. Masyado kasing masyadong kumbaga maasikaso, kumbaga marami kang kailangan na ayusin. So hindi siya reliable, sirain masyado, hindi siya reliable pang daily commute. Sino ang pang daily commute, eto, na-research ko talaga ng gusto yan. Pero gayon pa man, isang taon na mahigit yan, kailangan, ako nga pinapagalitan ko si teacher, sabi ko, motor mo naman yan, ikaw gagastos dyan. Although pag maluwag ako naman hindi na ako nagsasabi, ginagastosan ko yan. Mga gastos ko dyan puro safety, iwas gasgas, etc., ganyan. So more on functional lang naman ang gastos ko. Actually minsan ako rin nag-PMS. So kahit na ang schedule mo, for example, ng PMS mo is matagal pa, ako inuunahan ko na. One example is yung 5,000 kilometers sa change oil. 2,000 pa lang change oil na. Tapos it turns out na na ang lapot na pala, tsaka ang itim na pala ng oil. So buti na lang, sabi nung So ganon. Yan ang ginagawa ko dyan. Ngayon scheduled na yan for CVT, tsaka CVT cleaning, tsaka silip ng spark plug, tsaka cleaning ng throttle body. Throttle body 1350, CVT 500. Yung throttle yung spark plug kung palitin na baka 1 plus. Medyo upgraded na yon ng konti. Tapos yung gulong, kita nyo pudpud na. Bumili na kami niyan sa Shopee. Sabi ko, wag mo nang antayin na madisgrasya tayo. Kasi actually kami, simpleng lubak lang, sumasayaw na Hindi dapat ganoon. Merong meron pag nakita nyo yung guhit na yon, hindi nyo makita, daliri ko naka-zoom Basta yung guhit sa gitna ng gulong, pag yung pumantay sa groove ng gulong, palitin na yan. Huwag mo na antayin madisgrasya kayo. Ayun lang. Bigyan ko na lang kayo ng update kung basta ang advice ko sa inyo, pag mag-i-electric kayo, make sure na ito pang subdivision na talagang na nakagiliwang ko lang talagang i-upgrade. Dahil nga sa nakakatuwa, dalhin sa highway, maganda response. Binilang ko yan ng Pirelli na Angel, maganda yung performance niya. Tapos in-upgrade ko yung battery from lead acid. Yan yung lead acid nyo. Yan 6 yan. In-upgrade ko from ganyan to 65 Ah lang naman na lithium, ganyan. Upgrade ko yung controller, kana rin yan. So yung battery, nakagastos ako ng 60k.
Pero dahil utang siya, 120k yung bayarin ko for 3.5 years. Hindi pa yun tapos, kalagitnaan pa lang ako. Tapos yung controller niya, ito mahal din, hindi ko maalala magkano bili ko sa controller na to. Ayan, ginastusan ko rin yan. 72,480 yan. Sakto yan sa hub. Ito naman yung hub. Ito hub, 3k lang yan. Pero wag niyo lalangin yung 3k kasi hindi naman ako mahangat masyado. Tsaka sabihin na nating maganda mag 5k, 6k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k. Hindi na kailangan dito sa Marcos Highway yan. Hindi naman ako nangangarera. Basta kayang-kaya akong paangatin. Ito pala yung hub sinasabi ko. Kayang-kaya akong paangatin, kayang-kaya kaming paahunin sa mga ahon na ahon, may karga, na malengke, may angkas, etc. Basta kayang-kaya kami, tapos kayang-kaya akong umovertake, kinakailangan. Kasi aggressive driver ako, meaning na merong passive, merong aggressive. Meaning, pag merong ako nakikita dumidikit sa likod ko, iiwanan ko na. Kasi mabagal akong patakbo eh. Pero ang passive naman, pag nakita akong dumidikit sa likod ko, kakanan ako, pipihit ako sa kanan, signal muna, paunahin ko siya. Yan. Passive driver yan. In my own definition. Anyway, so yan mga nagastos ko dyan. Magkano ba to? 20, naka 20 mahigit ako dito. Sa ano na to? Nakadalawang palit ako niyan eh. Na-scam pa ako nung nagkabit na ito. Si Tililing tawag namin sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa niya hindi pa naayos yung in-scam niya sa akin na hub. Nasa kanya yung 3K ko na hindi WP. Dalawang klase ang hub kasi, merong race type o torque type, merong distance type. Yung distance type nasa kanya. So, yeah, kung nasan ka man, mabulunan ka sana. Anyways, so yun lang naman. Ay, ito pala ginasusan ko rin to. Sana mo tayo. Ito ginasusan ko rin to. Ito. Paano ba to? Naka 3.5 ako dito sa preno. Ito satisfied ako dito sa preno na to. Hindi ka papahiyain yan. Basta maganda lang yung piga mo, hindi ka sasayaw. 4-pot na, syempre kopya lang naman. 4-pot na radial. Ang laki oh. Ayan. Tapos palit yan isang set, pati itong disc, yung rotary disc palit. Kasi ito may parang, ito binili rin to, something, alam ko binili to, parang adapter dito. Tapos inalign niya nung ni JP, yung electrician, yung technician. So yan, ito 3.5 din to. Since hulugan 4.5, kulang 5k Motaro. Not the best, pero it's enough na na para sa may angkas kasi na-adjust siya. Adjust dito. Pero enough pa rin yan. Kasi syempre doon lang tayo sa kaya ng budget natin. Ano pa? So far yan lang naman. Future project ko dito is yung harap. Ito kasing harap. Sumasagad to. Tsaka matigas. Tsaka mukhang palitin na yata ito. Ewan ko. Future pa. Ang abutin daw to ng 15,000. So palit ito, palit yung rim, palit ng preno. Pati ito pala to pag napudpud to. So makulang 20. Yan. Palit ito. Yan yung preno para maging radial din yung harap. Kasi to naka-custom sa kanya to eh. Yan. Paghandaan ko yung 20. Pag napudpud to, matagal pa yan. So kailangan ko lang mag-ipon. Ayan lang. Napakasirain itong motor na to. Totoo lang. So laruan lang to. Hindi niya pwedeng pang daily commute kung bibili kayo. Nasa sa inyo na yan. Ingatan nyo na lang. Plus yung tema pa ngayon sa sa e-bike kasi nga nagkakagulo ngayon sa DPWH, 'di ba? So parang magic lang yan eh. So kung dito yung focus nyo DPWH, medyo dilipat natin dito naman e-bike naman.
para hindi na masyadong mainit ang mga Pilipino sa sa usaping DPWH. So ginugulo nila ulit yung mundo ng e-bike, kaya ingat-ingat na lang, kasi pag wala kang lisensya, impound ka. Pag yun nga, pag wala kang lisensya, impound ka. Hindi, tama, wala kang lisensya, impound ka. Pag may lisensya ka, hanapin ka na rehistro. Ito, wala namang rehistro to eh. Ang unfortunate dito, si Kambaog, hindi niya nirehistro nung inimport niya as L3. L3 na kasi to. Ganon. Tapos, basta madugo ang rehistro, totoo lang. So, although ako, nag-attempt ako sa LTO magpunta, laging sagot nila pag may meetingan, pag-iisipan, nagbigay ng number, matawag ako, follow up, wala silang update. So, parang about si Kambaog din, si staff niya, na-meet ko rin si Kambaog, pero yung staff niya sabing ganon. Pag may meetingan, nilalakad pa daw. Eh, hindi mo na malakad yun kasi naipasok na eh. Makukuha mo lang naman ang rehistro nito kung inimport dun sa aktong pag-i-import. So in other words, hindi mo na ma-import kung hindi mo na-rehistro. Parang yung mga yan nire-rehistro yan dun sa pag-import pa lang. So paano yun, di ba? Nandito na. So dun sila nagkakagulo sa both LTO and dun kay Kambaog na lumalabas na importer. So may gray area siya kumbaga. So tayo na gumagamit ng e-bike, so medyo in a limbo yung ating sitwasyon. So ingat-ingat na lang. Kaya ako, total di naman kalayuan ang range nito. City commute lang siya or mamalengke lang, ganyan. Hatid sundo lang kay teacher. Siyempre mas matipid to. Matipid, mabilis, madali isingit sa traffic, ganyan. Tsaka less ang maintenance. Ngayon ko lang napatunayan na napaka less maintenance nitong maintenance in terms of dito. Bakit? Sabi ko kanina, ang maintenance nito is throttle body. Okay? 1,350. Kasa yan 500 ang panggilid, linis. Scheduled na yan. Legit yan, 12 kilometers. Scheduled na yan. 500. Nagre-reklamo si teacher kasi kabibili lang namin ng gulong 1.8. O, ang daming sabi ko sa kanya, bili na kami ng Michelin para matibay-tibay. Mahal naman, Dunlop, lalong mahal. So, doon lang kami sa stock. So, umorder kaming stock. Change oil. Nako, baka pag sinilip ko to, change oil na ulit to. Kasi 2,000 kilometers lang, magkano change oil. Ganyan. 178 yung labor sa kasa, tapos yung oil 400, ganyan. O, magkano na? 500 plus. O, pag sinabayan mo pa yan ng gear oil, 17, may labor din ang gear oil, babayaran pa rin yung gear oil. Mga langis-langis sa madaling salita, tsaka mga linis-linis sa makina. Kaya siya mas mataas ang maintenance na dapat mong gawin. Kung hindi, bibigyan kaya ng problema. May mga namimit ako sa daan na tumitirik, ng mga problema, and pag tinanong ko, na kausap namin, nalapitan namin, tinulungan namin, turns out na na mape-prevent sana yon kung nag-PPMS siya, kasi yun nga ang purpose ng PMS, preventive maintenance service. Kailangan ipapa-PMS mo yan, either ikaw o sa iba. So, yan lang. Sana may natutunan kayo, and lesson ko yon. Enjoy gumamit nito, totoo lang. Pero that is if may time ka, may pera ka na pang project nito. Tulad niyan, nakabinben ayusin ko na muna to. Umorder na ako sa Shopee nito, $395 nung kahapon, nung 12/12 CPM. Nasira nung electrician, ako mananagot.
Oh, 395 muli ang bago. Tapos maglalabas na ako ng wire dito sa kanyang ano, sa kanyang converter. Yan, para abang na lang kumbaga. Yan. Okay, ingat kayo and naway maging safe kayo sa daan at sana nakatulong yung video ko sa desisyon nyo kung nag-iisip kayo kung bibili kayo ng e-bike or normal na motor.